Kabalikan o kaibigan, maaasahan kailanman, di iyong malalapitan. Pag-usapan natin yan. Warm heart, warm heart, warm heart, warm heart. Magandang araw sa ating lahat, sa ating mga tagapakinig at nanonood dito sa Radyo Pilipinas World Service. Magandang araw ka, Warm Heart Steph, sa ating special guest dito ngayon sa studio at sa mga kasama natin sa Master Control at sa Wirecast. Narito na naman tayo sa isang edisyon ng programang Warm Heart kung saan pinapalaganap natin ang mental health awareness at education. Kami pa rin po ang inyong mga lingkod, Drizzle Nanyong at Steph Vicente. Kasalukuyan niyo po kami napapanood sa ating official Facebook page na Radyo Pilipinas World Service. Paki-follow na lamang po ang aming FB page para live na live niyo pong napapakinggan at napapanood ang aming mga programa dito sa Himpilan. Bukod sa Facebook page, maaari ninyo rin kaming mapanood sa aming YouTube channel sa Radyo Pilipinas World Service via replays and re-uploads para pwede ninyo po kaming balikan sa aming mga episode. At syempre, meron din po tayong tinatawag po na audio live streaming sa pamagitan naman po ng ating Evox PBS receiver app. Paano ba ito ma-access? Unang-una, syempre mag-download at mag-install sa pamagitan po ng ating Google Play Store para po sa mga gumagamit ng Android phones at sa Apple App Store naman para sa mga gumagamit ng iPhone. Syempre, hindi naman pwedeng nakatenga lang no, sa ating mga cellphone ang Evox PBS receiver app. Syempre, gamitin po ito, no, lalo na kapag on the go kayo pero meron pa rin naman kayong data, gamitin po natin ito para live na live pong mapakinggan ang programang Warm Heart. So, paano ba mapupunta no sa ating istasyon ang ating mga gamit ng Evox PBS receiver app? Syempre hanapin niyo lamang po, kitang-kita na sa likod ni Ka Warm Heart Drizzle ang logo ng Radyo Pilipinas World Service. Sa pagpapalawak ng ating reach ay simula nung last December ay naibalik na natin sa shortwave radio ang Radyo Pilipinas World Service. Ito ay naging posible sa pagtutulungan ng ating mother agency na Presidential Broadcast Service at United States Agency for Global Media o USAGM. Ang Warm Heart ay mapapakinggan tuwing Lunes na madaling araw, oras dito sa Pilipinas sa mga sumusunod na shortwave frequencies. 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Ka-Warm Heart Drizzle, syempre hindi naman natin pwedeng kalimutan ang replays naman no, ng ating programang Warm Heart sa katabi nating istasyon ang Radyo Magazine 1278 kHz every Saturdays and Sundays po yan mula 1:00 hanggang 2:00 ng hapon. Ka-Warm Heart Steph, may magandang tayo dito, studio guest. So, ano ang pag-uusapan natin ngayong unang bahagi ng ating talakayan? Actually, no, Ka-Warm Heart Drizzle, no, itong ating guest ay makakasama natin sa buong edisyong ito ng Warm Heart dahil ating hihimay-himayin ang pagkakaiba ng anxious sa avoidant attachment style. At upang mabigyang linaw nga no, ang pagkakaiba ng dalawang attachment styles na ito ay makakasama natin muli dito sa Warm Heart. Pero this time, live na siya sa studio tulad ng iyong nabanggit kanina mula sa The Earth School Palawan, na siya rin guidance counselor doon at isa rin pong content creator under the social media handle na Your Mental Health Beshi, walang iba kundi si Sir John Dexter Bugawan. Blessed Sunday, Sir John. Good morning po. Welcome po sa Warm Good morning po Heart. sa inyong lahat. Ayan. Thank you for inviting me here today. Ayan. Sir, mag-straight na tayo sa topic natin ngayon. So, unang itatanong namin is, paano nyo po mailalarawan ang anxious at avoidant attachment ng isang tao?
Okay. Usually kasi no, ang anxious and avoidance style are both insecure attachment styles no. Kapag sinabi nating anxious styles no, ito yung mga tao na parang natakot, maiwan, ma-reject. Mm-mm. Ayun din no. That's why no, they are looking for emotional closeness. Gusto nila always intact sa mga tao sa paligid nila. Well naman sa sa avoidant no, usually sila yung mga tao na gusto nila palaging may emotionally independent ganon no. So ayun din no, ayaw nila masyado no, or masyado nilang pinapahalagan yung oras nila no, yung emotions nila kasi hindi sila sanay sa emotional closeness. Mm-mm. But then no, it's very important na kailangan din natin tong malaman, and also paano natin i-handle to kasi minsan no, kapag sobra-sobra na kasi no, it could affect also no yung relationship natin. It's either romantically no, or even sa family natin, or even sa mga friendships. So ayun po. Siguro no, follow up lang dito sa naging tanong ni Ka-Warm Heart Drizzle no, para talagang mahimay-himay natin sa buong episode itong dalawang attachment styles na ito, ay unahin na natin itong anxious attachment style. So Sir Dexter, paano niyo po ba ilalarawan itong anxious attachment sa konteksto po ng emotional development ng isang tao? Okay, usually kasi no, as I mentioned nga po kanina no, ang anxious attachment, it's nabubuo siya. It's because no, sa mga early life experiences ng tao. Usually no, sila yung nakaranas ng maiwan din siguro ng mga kanilang caregivers no, or yung family din nila no, ma-reject emotionally, ayun din, or hindi sapat no, or yung nakukuha nilang emotional closeness. Ayun din. That's why no, kapag may mga conflict, usually no, siling tao na parang gusto always ina-assure mo. Kasi parang feeling nila kapag hindi mo kinausap, ganon, feeling nila no, ito na naman yung pakiramdam na iniwan na naman ako. Kumbaga nauulit, parang ganon, so they always need emotional closeness and assurance. So ayun po. Matanong ko lamang din no, Sir Dexter, meron po bang pinagmumulan o childhood experiences na nauugnay po dito sa anxious attachment? Usually po no, kadalasan sa mga may anxious attachment talaga no, sila yung mga bata no, or mga tao na hindi ganon no, tawag na dito, sila yung mga inabandon or iniiwan no, kumbaga hinahayaan lang so kumbaga alam mo yung pakiramdam na may family ka but that you cannot feel yung closeness or yung emotions. That's why no, they are looking for it, they are craving for emotional closeness, sabi ko nga kanina no. So ayun din no, pwede din no, yung possible na reject sila paulit-ulit no, na kumbaga they have their emotional needs no, kailangan nila mag-open ng mga problema nila no, magsabi ng mga concerns, pero wala silang malapitan sa family or even sa mga kaibigan, mga ganon. So dito no, sila nade-develop talaga no, kailangan nila na palaging may sandalan. Ayun yun. Sir Redex, tanong ko lang, di ba nasabi niyo po yung closeness, tapos Yes. rejection. So, once na yung isang bata po ba is na-reject or growing up, patunay na nare-reject siya, dito po ba niya na-form yung anxious attachment niya? Yes po, possible po na pwedeng ma-form dito yung anxious or yung avoidant. Pero usually kasi no, it really depends. But then this topic no, is about anxious no. So possible kapag na-reject siya no, or palaging iniiwan kaya doon sila naghahanap ng emotional closeness no. Gusto nila maramdaman paano kayong pakiramdam na may nag-aalaga sa akin, may nagbibigay ng care sa akin no. Kaya minsan no, may mga tao na habang lumalaki no, nasasanay sila sa breadcrumbings no, na kumbaga konting attention lang no, na they really value it kasi it's their first time siguro no, or parang bihira lang sila makatanggap ng ganitong attention. That's why no, sobrang close nila or parang ayaw na nilang bitawan yung isang tao na to na nagbibigay ng validation and then emotional comfort sa kanila. So, ibig sabihin yung love bombing, ka-warm heart stuff, sir, na yun yung nakikita natin na portray ng mga kabataan natin ngayon. Yes, usually din talaga no, kapag sabi ko
ko nga kanina, kung hindi ka talaga na nasanay or hindi ka na naka-experience ng emotional closeness within your family niyo, kumbaga, madali kang ma-trap dito no? Kaya nandun yung, tawag nandun, yung breadcrumbs na konting care lang, no, na usually mga sweet words at sweet gestures, small affections, no, you value it na parang feeling mo sobrang laki ng impact nito, na parang gano'n na tinitreasure natin. So ganun siya, no, manifest. Sir Dexter, matanong ko lamang po, ano ba yung mga senyales na hindi agad natin napapansin? Kasi syempre, alam naman natin kapag sinabi kasing mental health, hindi naman lahat ay open na i-discuss ito. And siguro, pati itong mga nakararanas ng anxious attachment style, yung merong ganoong klaseng attachment style, ay hindi nila napapansin na ito na pala yung attachment style na meron sila. So, ano po yung mga signs na yun nga po no na unnoticed doon sa taong may anxious attachment? Usually kasi yung mga signs na may anxious attachment ka, it's madalas natatakot ka na maiwan or ipagpalit. Ayun din, 'di ba? Na kumbaga konting may mga usually no yung mga bata napapansin natin kapag umaalis yung parent nila nagta-tantrums. Ayun din, parang ganun din tayo kapag hindi natin na overcome no, na parang biglang may aalis, no, or hindi lang mag-reply yung partner mo, ganun, no. So parang something on you na, oh my gosh, natatakot ka na mag-isa, ano. And then yun din, one common signs also, it's yung naghahanap tayo ng assurance, no, at validation, no, na always gusto natin, no, na-assure tayo, no, validate yung nararamdaman din natin. And then sometimes, no, palagi kang nag-overthink, no, na hindi naman dapat, no, kasi magkaiba yung nagiging anxious tayo, no, kapag sometimes, no, in context sa romantic relationship, no, kapag hindi nag-reply yung partner mo, na minsan nag-overthink ka, hala, baka mamay pinagpalit na ako, baka mamay iniwan na niya na ako, no. Though it's totally normal na mag-overthink ka kung hindi makapag-reply, pero yung parang minuminuto, na parang chine-check mo, parang gano'n, no, it's something, no, na hindi na siya healthy din talaga. And also, no, you are very sensitive sa mga small changes ng behaviors, no, sa tone, ayun din, no, na parang dati hindi ka naman gano'n, ano, na parang masyadong iniisip mo na, kumbaga may changes, no, na baka mamaya, no, iwan ako nito. Parang ganon yung nagiging mindset no, hindi ka naman ganito dati. So, ngayon nakita mo na may small changes lang, natatakot ka na. Okay? And then, sometimes, no, nahirapan kang mag-relax, no, kapag may mga misunderstanding kayo, no, na hindi mapanatag yung loob mo, gusto mo, no, kailangang ayusin natin to. Parang ganon, no, kasi kapag hindi naayos, no, baka ito na yung magiging katapusan. Mga ganon yung nagiging mindset ano? So, ayun din naman po. Sir Redex, paano po nakaka-apekto sa self-worth ng isang individual yung pagkakaroon ng anxious attachment? Lalo na, syempre, kailangan ng constant assurance nito So, paano po siya nakaka-apekto po? Ayun din, no, when comes on that matter, no, usually nakaka-apekto talaga sa self-confidence no, kasi minsan, no, we are looking for validation na kumbaga, no, kung walang validation galing sa iba, no, paano na ako? Paano ka mamubuhay? Parang ganun na wala ka ng emotional independence. So, it's very important also na kailangan nating i-overcome to, no? Though, I understand there's an early experiences that could really contributed, no, sa attachment styles din natin. Pero, no, kailangan din natin, no, maging independent talaga, no, na kaya na nating harapin kahit mag-isa tayo, no. So, ayun din siya. Ang matanong ko lamang po, Sir Dexter, ano po ba pinagkaiba ng pagkakaroon ng anxious attachment style doon sa tinatawag po na over-dependency o yung pagiging clingy ng isang tao? And para lang din po sa kaalaman, no, ng ating mga tagapakinig at taga-subaybay, ano po ba yung mga karaniwang dahilan kung bakit nagiging clingy nga ba ang isang individual? Yung normal po, hindi yung... Okay. So, ayun din, there's, kumbaga, no, jurisdiction or distinction between yung over-clingy and also yung pagiging anxious, no. Yung clingy na normal, no, na kumbaga, hindi ka na-anxious kapag nawala.
no, na kapag meron yung tao, no, na present siya, na parang doon ka lang nagiging sweet, no? Kumbaga doon mo pinaparamdam na yung affection na meron ka. Pero kasi yung pagiging anxious kasi to, no, ito yung takot na na iwan ka, takot na ipagpalit ka. Parang ganon. So, kumbaga there's an anxiety. Pero dito, no, sa overclingy naman, it's totally normal. And then one thing na as mentioned nga po kanina, no, yung factors din talaga kung bakit nagiging anxious attachment nga to, no? It's number one talaga, no, yung early life experiences ano, kung tayo, no, we experience na parang hindi ka na-validate, no, na parang feeling mo palagi kang iniiwan before, no, hindi ka nabibigyan ng attention. That's why it's totally normal na maghanap ka ng validation and assurance with other people. Ayun po. Sir Dex, paano naman po nagmamanifest yung fear of abandonment pagdating naman sa mga ganitong kaso na anxious attachment? Ayan, that's, ayun, no, it's very true, no? Kasi yung, kapag anxious ka, no, and then, ayaw mo na palaging iiwan ka, no? Gusto mo magkasama kayo, ano? Kaya minsan, sobrang hirap dito, no? Kapag, yung, no, may karelasyon ka, tapos LDR kayo. Kasi you always, no, want na, okay, magkasama kayo, magkausap kayo. Ano? Kaya minsan, no, kaya, late replies lang, no? Mapapansin mo na parang tinatadtad na sa messages, kino-call na, mga ganun no? So, it's very important din talaga, no? Sabi ko nga, magkaroon talaga ng emotional independence, ano? Na you have to live, no? Outside the relationship kasi may sarili kang buhay din. Ano? Kasi kung palagi kang nakadepende sa ibang tao, no, paano na kung wala na sila, wala na yung pinagkukunan natin ng emotional source natin, no? So, mahirap yun. Okay. Ito naman po, Sir Dexter, ano naman po yung epekto ng pagkakaroon ng isang anxious attachment style sa communication patterns at paghingi ng reassurances, no, ng mga individual na merong ganito? Ayan na. Usually kasi yung mga patterns ng mga anxious, no, na kumbaga, they want instant. Di ba? Na okay, kung nakaramdam sila ng takot, no, ng pagiging anxious, no, they want, no, instant reply, instant reassurance, agad-agad No, kasi kapag hindi nila na-receive yun, na parang feeling nila, no, may panganib na possible na mangyari, no, na kumbaga bumabalik ulit kasi sila sa pakiramdam na eto na naman, no, baka iiwan na naman ako nito, mararamdaman ko na naman yung pakiramdam na mag-isa, no, magiging malungkot na naman ako, ganun siya, so those yun yung no, isang pinaka common din talaga, no, ng behavioral patterns din nila. Sir Dex, eto naman po, question. Yung mga different, nasabi niyo po, di ba, Yes po. early childhood, doon nag-uumpisa yun. So, eto naman po, yung may mga pagkakaibahan po ba yung pagiging anxious attachment sa bawat yugto ng buhay ng isang tao? From childhood, adolescence, pagiging adult, at saka yung sobrang tanda na po. Yeah, usually, no, there's a distinction din, no, or may mga pagkakaiba din talaga, no. Usually, kung mapapansin natin, totally normal sa mga bata, no, na talagang mag-tantrums kapag iniiwan sila ng family nila, no, or ng parents nila, no? But then, no, habang tumatanda kasi tayo, no, once na hindi mo na overcome yung ganong pakiramdam, no, madadala mo siya. Especially kapag pumasok ka na sa adolescence, no, dito na you meet other people na hindi lang yung family mo yung nakakasalumuha mo, no? So, usually kapag sa mga, you are building friends or relationship, no, and then, no, nakita mo the same pattern, no, na iniwan ka, hindi ka nabigyan ng attention, no, hindi ka na na-assure, no, na dito na-intensify
yung pakiramdam na yon, no, na parang nauulit. And then, no, habang tumatagal, no, kapag hindi mo din na-overcome, nadadala mo hanggang pagtanda. So that's why, no, it's very important na kailangan, no, during adolescence or during the adulthood period, no, kailangan na natin tong ma-overcome. Ano, that's why, no, it's very important to have a self-awareness. Kilalanin mo anong attachment styles ang meron ako, and then you need to work on it, no. Hindi pwede na parang ipapasa natin to sa ibang tao, no, kasi masyado tayong nagiging reliable on them, no. Kaya nga sabi ko nga, paano tayo mabubuhay kung wala na tayong nakukuhang emotional source from other people? Ayun din. Matanong ko lamang Yes, po kung meron bang influence ang social media at modern communication sa pagkakaroon po ng tendencies to have anxious attachment style? Yes, that's very true, no? Since nowadays is very rampant ang social media, no? So every time nakikita natin, no? Pero no, I just want to clear na hindi, no, ito yung pinaka-main source. Yung pinaka-main source talaga, no, is the early life experiences, and then ang social media or ang environment natin, no, it intensify the behavior, kung ano yung nakikita nila, ano, sa online, no? For example, di ba nagkakaroon sila ng mga tawag nito, relationship, no? And then, late replies, mga ganun, no? Or hindi lang, na message. Ayun din, no? Na kumbaga, yung one way of coping nila, no? It's, they're posting it. And then, yung iba naman, no? Nakikita, no? So, nai-influence sila. Ayun din, no? Okay, so, the same experience, so, nai-intensify. But then, no? Kung titignan din natin, no? Malaki din yung papel din ng social media dito. That's why, no, it's very important as well, no, sabi ko nga, no, kapag may problema, no, mas maganda na kayo yung may tinatago, no, sa publiko, kaysa kayong may tinatago sa isa't isa, no. That's why, no, it's very important na magkaroon tayo ng open communication when you have some concerns, no. Hindi na pwedeng i-broadcast, kasi pag bino-broadcast natin, no, of course, mas marami tayong mga nakukuhang mga opinion, no, na possible maka-influence din sa emotions natin, no, which really intensify din yung emotional attachment natin, ano. So, ayun din. Sir, question, ano po yung mga unhealthy coping mechanism naman po na napapansin niyo po, nakaraniwang nakikita either sa social media o sa real life naman po? Ayun din, one of the unhealthy coping mechanisms din talaga, no, na nakikita ko sa mga may anxious attachment as relationship coach. Usually, no, since kung hindi nila makuha yung validation, no, or the assurance that na kailangan nila, no, sa partner nila or sa certain people, no, nagsisik sila ng validation for other people, or naghahanap sila ng comfort, ano. Kaya nga sabi ko kanina, no, mas maganda talaga na okay, pag-usapan, kesa maghanap tayo na ng iba. So, that's one way, no, yung mga unhealthy coping mechanisms. Other one, no, it's yung too much din na paggamit ng mga social media. Ayun din, no, na kumbaga naakala nila nakakatulong to, but then, no, kapag sobra-sobra kasi, no, yung paggamit natin, no, we post everything what happened in our life, no, sa relationship man natin, mga ganun, no, na kumbaga, no, akala nila, ano, nakakatulong siya, but then, no, in the latter part, habang tumatagal, no, naging unhealthy na din, ano. And also, may mga iba din, ano, na, dahil nga, no, since we're talking about mental health, no, may mga iba akong client also that handle, no, kapag hindi nila nakukuha yung assurance, no, they are making self-harm. Ayun din, ano, just to control, no, yung attention ng partner nila. Okay, hindi mo ako papansin, hindi mo ako relevant. Sige, sasaktan ko yung sarili ko. Mga ganun sila, no. Tapos, of course, the partner itself, no, matatakot, of course. No? So, ayun siya, no. So, mga ganung patterns yung commonly kong nakikita, no, sa mga naging client ko with anxious attachments din po.
Okay. At dahil nabanggit nyo na isa kayong relationship coach, ano po ba yung mahalagang papel, no, ng coaching, no, yung pagpapa-coach sa pag-develop po ng mas secured na attachment with their partners or their friends? Yeah, that's very true, no? So, sobrang importante kasi dito, no? Kapag napapansin na natin na hindi na healthy yung emotional patterns natin, no, sa relationship natin, no? Why not to seek for professional help or, coaching, ayun din, no? So, sa coaching kasi, no, mas tinutulungan namin yung mga relationships or yung mga partners, no, or yung mismong individual, no, to have, no, self-awareness, no, paano ba maaayos yung patterns nila, no, para at least, no, maging balance, no, kasi minsan it's too much, no. Kaya yun, sa coaching, no, mas magiging aware sila, magkakaroon sila ng idea paano ba to ayusin, and also, no, the psychoeducation, which is what I'm doing, bakit ba sila nagkaroon ng ganitong patterns, no? Kapag mas naintindihan nila kung ano yung source, no, paano yung impact nito, no, doon nagkakaroon na sila ng self-awareness, and doon mas kakaroon sila ng kakayanan na baguhin din yung mga patterns na to. Bali po, 'di ba nasabi niyo po na seek for help, 'di ba po? Yes. Paano naman po dun sa mga taong para sa kanila hindi pa sila kailangan mag-seek ng help? Meron po bang mga practical strategies or exercises na pwede nilang gawin? Yeah, that's very true na kumbaga always kong sinasabi, no, kapag hindi pa talaga ready yung isang tao na mag-seek ng professional help, mga ganun, no, it's okay, no, kasi hindi natin pwedeng pilitin, but then, no, they could do mga practical tips, no, or mga practical activities, no, especially, no, kapag may mga anxious, no, ayun din, na one thing na sinasabi ko, no, it's they could journal, no, their thoughts, kasi usually, no, may mga anxious, they want an instant reply, they want instant, no, assurance and validations, pero paano kung walang available, no, hindi available? That's why, no, it's very important that you have to journal, no, your thoughts, no, your emotions, your struggles, no, yung mga anxiety din natin, no, and also maganda din na self-affirmation, no, na hindi always, no, manggagaling sa ibang tao. Ayun din na, okay, let's affirm ourselves na okay lang nararamdaman din natin, no, mga ganon, no. Kumbaga, it's a very basic activity, but it could really help. Ayun din, ano. Ito naman po, no, Sir Dexter, ano po kaya yung mga paraan na pwedeng gawin ng partners or friends upang makatulong dun sa kanilang ka-relationship na hindi ma-overwhelm masyado, no, dahil sila nga po ay mayroong anxious attachment style? Okay, yeah, that's very true, no. Unang-una kasi, no, it's very important din na kailangan magkaroon ng boundaries, ano, kasi hindi porket may anxious attachment yung partner din natin, no, or yung kaibigan natin, it's totally, no, na kumbaga tayo na yung mag-heal sa kanya, no. Na kumbaga yung magagawa lang natin, it's to provide emotional support and guidance. But then, no, the healing process would take place din talaga, no, or mas malaki yung magiging parte ng individual na to, no. But then what we could do, no, it's yung open communication, and also, no, andun yung assurance, no, hindi porket hindi ka nakapag-reply, no, or hindi ka porket bigla kang nawala, no, it's iiwan mo na. Kaya nandun na parang i-assure mo din, no, yung partner mo o yung kaibigan mo na whatever happened, no, you're still there. But then, no, not all the times, kasi we have our own life din naman, ano, na kumbaga, no, kailangan din nilang mabuhay, no, outside the relationship, no, na hindi lang sila nakadepende, ano, with those people around them. So, ayun po. Bali, sir, eto na yung last na question ko, Sir Redex. Paano po yung mga palatandaan o mga senyales na kailangan na pong pumunta sa professional o healthcare professional ang isang tao?
Ayun din, no? Okay. So, it's very important, no? Kapag napapansin mo na palagi kang nagbabantay, no? Sa mga replies, no? Especially kapag in relationship ka, no? And then, kapag hindi nakapag-reply, feeling mo natatakot ka na, no? Kasi magkaiba yung takot, no? And then, yung constant fear, Mm-mm. ano? So, kapag paulit-ulit na lang, no? Parang minuminuto, no? Na natatakot ka na mabalisa ka, hindi ka magkaroon ng peace of mind, no? Maybe possible na pwede na tayong mag-seek ng professional help. Mm-mm. Ayun din, no? And then, kung ito, no, nakaka-affect na sa romantic sa relationship natin or sa mga friendships natin, no? Na kumbaga, no, possible, no, mag-seek na din tayo ng help, no? Para at least we could have healthy communication, no, to each other. Ayun, no, wag na nating hintayin na parang kumbaga, no, maubos yung mga tao na nasa sa paligid natin, no? Kasi it's not their responsibility to heal us, no? Kaya sabi ko nga, no, maganda din na may contribution din tayo, mas malaki maging contribution natin sa pag-heal din natin. Huwag natin iasa to sa ibang tao. Ayun din, learn how to be emotionally independent as well. Ayun din. Ayan. So, ka-Warm Heart Drizzle, hindi pa dito magtatapos ang ating discussion with Sir Dexter dahil makakasama pa rin natin siya sa second part ng ating programa. Sa pagbabalik ng programang Warm Heart ay dadakuan naman natin ang isang topic na avoidant attachment. Magbabalik ang ating programa makalipas lamang po ang ilang mga paalala. Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGov PH app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGov PH app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit na ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito, kaya huwag nang mangamba dahil sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na. Alagaan ang isipan. Pagaanin ang puso. Ingatan ang sarili. Alamin yan dito sa Warm Heart. Warm Heart. Kabalikan o kaibigan, maaasahan kailanman. Di iyong malalapitan, pag-usapan natin yan. At nagbabalik na ang ating programang Warm Heart dito pa rin sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Kasama pa rin natin ang guidance counselor mula sa The Earth School Palawan na isa ring content creator under the social media handle na Your Mental Health Beshi. Walang iba kundi si Sir John Dexter Bugawan. Ayan. Bali, ka-Warm Heart Steph, mga ka-Warm Heart, dadako na po tayo sa second na part, which is yung avoidant attachments. So, Sir Dex, ano naman po itong avoidant attachment at
paano po ito naiiba dun sa una nating na topic na anxious attachment? Okay, usually no kasi yung avoidant attachment no, katulad din siya ng anxious attachment wherein no mas may ugnay natin to no sa mga tao na lumaki na hindi komportable no or sanay na mag-open up ng kanilang nararamdaman no na kumbaga mas sanay sila na akuin ito no usually no na parang laging inasahan na maging emotionally independent no na parang okay kaya mo na yan ano na you want to share something no siguro with your caregivers or sa mga tao na nasa paligid mo pero walang emotionally available na makikinig or magsusuporta sa iyo. That's why no dito na develop din yung pagiging avoidant natin kasi nga no kumbaga sa early life experience natin no na okay na parang palagi kang pinapabayaan no. So sa ngayon no na you have the tendency na kaya ko na. Hindi ko na kailangan ng ibang tao. Ganun siya. Ganun yung nabuong mindset So, ayan po. Matanong ko lamang po kung what exact instances po, no, yung masasabing nagbibigay hudyat para magkaroon nga po ng avoidant attachment style ng isang tao. Ayun din, usually no, yung mga common signs ng pagiging avoidant, no, hirap silang mag-open up ng kanilang nararamdaman. Ano, even though na sobrang bigat na, but then, no, they're still containing it. Kasi nga, no, possible, no, nahihiya sila, magsabi, natatakot sila na ma-reject, no, once na nag-open, or ma-invalidate, no. That's why, no, for them, na, mas okay na lang, na sasarilinin ko na lang, kesa, no, hindi mapakinggan, or hindi maunawaan. That's their mindset, no? And then, usually, no, mas komportable sila na may emotional distance, no? For example, may problema sila, no? Ang nangyayari kasi, no, mas gusto nilang ayusin muna to before, no, magsabi sa ibang tao, no? And then, madalas sabihin nila, no, na okay lang ako, ano, kahit hindi. Ano, kasi nga, no, kung titingnan natin yung patterns, no, na kumbaga na nasanay sila na akuhin mag-isa yung mga problema nila, nasanay sila na walang masasandalan. That's why, no, naging too much independent naman yung mga to, ano. And then, minsan, no, naiilang sila kapag may mga affectionate, no, ayun din, too much emotional closeness, especially no with partners, no, or even sa mga friends or sa family. Ayun din. And then other common signs na dito, it's iniiwasan nila yung mga seryosong usapan, no, kasi it could really cause no emotional distress on them. Ayun. Meron po ba tong connection sa pagkakaroon ng trust issues sa partner or sa mga tao na nakasalumuhan nila? Usually, no, kapag may avoidant ka, no, may instances din talaga na dito din nabibuild yung trust issues din natin. Kasi nga, no, sabi ko nga po kanina, no, hindi ka nga, no, nabigyan, no, na parang, ng attention, di ba? No, kumbaga tayo, no, na kaya natin mag-isa, no. So, kumbaga, no, kinaya ko, no. So, yung contribution ng partner nila or ng ibang tao, no, na parang they are questioning ano. So ganun so doon din nabibuild din talaga yung trust issue, no, na kaya ko naman to ano, so I don't need your help. Mga ganun yung mindset, no. So kumbaga, no, minsan kapag may mga ibang tao na lumalapit para tulungan sila, but then, no, sabi mo kanina, no, they value, no, yung emotional distance, So ayun din na parang feeling nila you cannot help. Ayun din, no? So, dyan ka lang. Ganon. Ito bang avoidant attachment style? Ito ba yung karaniwang nakikita natin sa mga panganay, sa mga breadwinner, o kaya doon lang sa mga taong hindi sila yung favorite? May mga ganun po ba? Usually, that's very true, no? But then, no, it really depends on the situation then, no? May mga iba na breadwinners, panganay, no? Or hindi mga favorite na, kumbaga na-overcome nila. But then, kung hindi nila na-overcome yung mga ganitong attachment styles, no? Dito magmamanifest. Ano? So, ayun din, no, usually, no, I just want to have that part, no, yung sa mga
nabanggit niyo po yung mga panganay, yung mga breadwinners, o yung mga hindi favorite, no? Usually kasi ito, no, na parang hindi sila nabibigyan din ng attention, no? They are totally, no, independent. Parang ganon, ano. So, dito, no, mas, okay, hindi naman ako importante. Parang ganon, no. So, they tend to have their own independence na kaya ko na. Ano, kahit wala na yung mga ibang tao sa paligid nila, no, they have their own life. Kasi nga, no, kasi paulit-ulit na parang inabandon ka na, wala kang nare-receive na, na support. So, talagang, no, dito na na-build yung sarili mo. Ayun pa. Sir Dex, tanong ko lang po, kasi, di ba, nasabi nyo nga po, Mm-mm. kanina, this anxious attachment, masyadong dependent ka dun sa tao. You need constant assurance. Yes, that's very true. Eto naman pong avoidant, tama po bang sabihin natin na hindi nila kailangan ng constant assurance? Or sinosuppress lang po nila yung emosyon nila para sabihin na strong ako, kaya ko, independent ako? Ayun din, no. That's very true, no. Kasi, no, hindi naman ibig sabihin na kapag avoidant ka, ayaw na nila ng assurance. But then, no, kumbaga, natatakot lang sila na naaminin ito. But then, usually kasi, no, kailangan din nila ng assurance. Pero yung way kasi nila, no, hindi nila to ma-express with other people kasi nga, no, ang akala nila, no, hindi nila to marireceive. Ayun din, no. But then, no, once na pinaramdam mo naman yung assurance sa kanila, no, na parang feeling nila hindi to totoo. Ano, kaya minsan lumalayo, ganon, ano. That's why, no, it's very important also na kailangan ng open communication dito ano. Na okay, ano ba yung nararamdaman mo, no? You need space ba? No? And then after, no, okay, let's talk about the problem, and then ayusin natin at least dito, no, paunti-unti natin ibabalik yung tiwala mo sa ibang tao na pwedeng may makatulong sa atin na hindi, no, palagi tayong iniiwan. Ayun siya. Ito naman, Sir Dexter, ano po kaya ang epekto ng emotional suppression sa relationships, no, social relationships, and of course sa ating personal well-being na rin po? Yeah. That's very true, no. Yung emotional suppression, no, sobrang laki ng impact nito, no. Hindi lang sa relationship, no, and even sa well-being natin. Sige, let's talk about first sa relationship, no. Kapag sinusuppress natin yung emotions natin, no, na minsan hindi na natin, no, na-express yung totoo nating nararamdaman, no, na always okay na lang, no. Na kumbaga, no, band-aid solution na lang siya, ganon. Ano, na akala nyo, no, okay na, no, resolved na yung problem, pero hindi pala no, na kumbaga nagkakaroon na ng resentment mas lumalalim yung emotional wounds kasi nga, no, instead na pag-usapan, mas tinatago. Kasi nga natatakot din tayo, no. And then, while habang tinatago mo yung mga emotions na to, no, of course, no, nagkakaroon din or naapektuhan din yung well-being natin, ano, dito nagkakaroon ng anxiety, no, pag-overthink, no, and sometimes, so, kapag too much na din kasi yung emotional and psychological distress natin, no, at hindi na din makarry ng utak natin, no, lumalabas siya, no, as physical stress. Ayun din, kaya minsan nakakaramdam din tayo ng mga pananakit, no, unexplainable, no, mga sakit, mga ganon. So, ayun, it's very important na mag-open up tayo na sabihin natin yung nararamdaman natin, hindi man totally lahat, no, pero paunti-unti, no. Kung hindi ka man panatag na mag-share ng mga nararamdaman mo, no, towards other people, no, ayun din, pwede yung journaling, no, pwede, at least ito, it's a safer way din, no, or pwede din, ayun din, kumbaga verbalize it, no, sometimes. Ayun. Bali, Sir Dex, in connection po dun sa sinasabi po ni Ka-Warm Heart Steph na emotional suppression, paano naman po ito nakaka-apekto, lalo na paghingi ng tulong o pagsik ng advice? Ayan, that's very true, no? Usually kasi mga avoidant, no, they have that mindset na kaya ko to mag-isa, na hindi ko kailangan ng iba, no? Kaya sobrang hirap, no, for them to seek for professional help, even though na nahihirapan na sila, no, mentally, psychologically, tortured na, no? Na kumbaga, no, they always have that mindset na, hindi,
no? I need to resolve this on my own, no? And then kapag okay na ako, no, that's the time na, okay, lalapit na lang ako. Kaya minsan, no, may mga kaibigan tayo or may mga partner tayo na parang bigla na lang nawawala kapag may mga problema. Tapos, akala natin, no, kahit tanungin mo kung anong problema, no, sasabihin nila, okay lang sila. No? But then, no, may matindi pa lang silang pinagdaanan. Tapos, malalaman mo na ganito, no? And then, kapag okay na sila, no, biglang silang magpag-communicate. Ayun siya, no? So, sobrang, hirap din talaga, no? Kapag hindi natin, nasasabi, no, yung mga emotional needs natin, especially, no, kapag, may kailangan tayo. That's why, no, open communication pa din talaga. Try it, no? Kung nahirapan man, no, little actions could be helpful as well. Ang tanong ko lamang po ito, Sir Dexter, no? Ano po ba yung mga karaniwang reaksyon ng avoidant individuals when it comes sa mga conflict at emotional confrontation? Kasi nga, ayaw nila ng mga seryosong usapin eh. So, paano kapag may ibang tao na talagang kinumpronta sila straight on? Usually, no, kapag yung naging reaction nila, no, usually nag-withdraw, no, na parang hindi na magpaparamdam, i-ghost yung mga partner, yung mga kaibigan, no, minsan nagsa-silent treatment, kasi hindi nga sanay sa mga usapin na malalalim, no, na kumbaga, no, tatahimik na lang para at least makaiwas sa problema. Ayun din, no, and also, no, ito na yun, nahihirapan din talaga na ma-resolve din talaga yung problema. Kung ganito yung mga behavioral patterns na pinapakita nila, no, yung mag-withdraw ka, no, i-ghost mo yung ibang tao, ayun din, no, or silent treatment. So, kumbaga, no, nakakaroon ng confusion din, no, towards the other people na, kumbaga, ano bang problema? Kasi, wala kang sinasabi na parang okay ka lang, parang ganon. But then, no, deep inside, you have a lot, no, of in your mind. Ayan pa. A follow-up question ng curious na ako, sir. Paano natin mapipilit? Di ko alam kung tama yung term na mapipilit, pero mahihikayat Yeah. yung mga may avoidant attachment na mag-open up naman. Ay, that's very true, no? Hindi natin kasi mapipilit yung mga may avoidant attachment mag-open up sa atin. But then, no, what we could do is to encourage them to open up, no, na kumbaga let's provide them, no, assurance. Ayun din, no, na kumbaga sa kanila, no, na parang ayaw nila to, no, but then, no, sometimes kasi it really helps, no, na parang i-assure mo na okay, kung hindi ka man ready na mag-open up sa ngayon, no, kapag handa ka na, no, andito lang ako, na kumbaga, no, i-assure mo siya, no, and then you have to make sure to it na kapag ready na sila na mag-open up sa'yo, no, dapat emotionally and physically, no, prepared din tayo, no, or open din tayo. Ayun siya, no, na para, kasi kapag, no, there are times kasi na kapag ready na sila mag-open, tapos na naman yung hindi available, na parang feeling nila, okay, another rejection, another abandonment. That's why, no, doon na ano naman yung trust issues nila. Ayun. So, paano po naapektuhan yung mental health naman po ng isang individual ng may avoidant? Yeah. Usually, no, yung when comes sa mental health naman ng mga avoidant, no, kasi sabi ko kanina, no, mahilig kasi sila suppress ng emotions, no. They keep it in themselves, no, until na maging okay sila. So, nakaka-affect ito, no, sa mental health nila, especially, no, kapag may mga problema no. Sanay na sila. Parang hindi naman sa sanay, but then sinanay nila yung sarili nila. That's why, no, sobrang importante dito na ma-overcome din nila, no, na kailangan nila na maisip that there's someone, no, there's other people that could really help, na hindi lang sila nag-iisa sa battle na to, no, that they could ask for help. Ayun din. Ito naman po, no, bukod sa pag-journal, no, kasi kanina nababanggit niyo po yung journaling, no, ano pa po yung mga hakbang for individuals to, hindi pa naman yung partners and yung other people who have relationships with these avoidant people, yung, kumbaga, ano ba yung mga individually na pwedeng gawin ng mga avoidant individuals upang sila po ay maging mas emotionally available sa kanilang kapwa? Okay. Yeah, that's very true, no. Unang-una, no, they have to accept then na
may may mali sa nila, attachment patterns din nila, no? Kumbaga kapag aware ka, no, ano ba yung source nito? Bakit ako nagkakaganito, no? So that's the one thing that they could do as well, no? And then later on, no, they have to work on it, no? Kaya sabi ko kanina, no, malaki din yung parte nila. So one of the things that they could do, no, it's yung kumbaga they could practice yung mirror method, no, na kumbaga kung hindi pa sila handa na mag-share, no, ng mga nararamdaman nila, they could talk, no, to their reflection on the mirror, no, na kung i-practice din nila, ay din mas nakakatulong to, no, kung minsan, no, pwede din yung tawag na dun, voice recording, no, kapag may gusto kong sabihin pero hindi ka pa ganun ka-confident, no, you could record it and then pakinggan mo kung ano yung mga pwede pa nating enhance, mga ganun, no. So those are the basic ano lang naman pwede nating gawin, and also, no, yung assurance din sa sarili din natin, no, assure din natin na okay kapag nag-open up tayo, no, na possible, no, matutulungan, may makakaintindi sa atin, not always na parang close-minded, ano. So, ayun siya, no. Bali po, para sa isang guidance counselor at relationship coach, family coach, paano po makakatulong ang counseling para sa mga taong ganito po, may avoidant issues? Ayan. That's very true, no. Sobrang laki ng contribution din ng counseling and coaching, especially, no, kapag may mga avoidant, no, attachments tayo, no, na hindi pa din na-overcome until now, no, para at least, no, unang-una, no, sa psychoeducation, no, magkakaroon sila ng idea, no, bakit sila nagkaroon ng ganitong behavioral patterns, and paano din nila to maayos, no. And then of course, no, yung kumbaga dito, no, sa coaching, no, tinuturuan din namin sila ng mga healthy, no, communication styles. Ayun din, no, of course, na hindi naman kasi agad-agad, no, na parang ma-overcome din natin to, no, but of course, no, we could start, no, on a very small actions, and then later on, no, ipapractice siya para at least magkaroon ng mas healthy na pag-uusap, no, within the family, within the relationship, or even sa mga ibang tao na hindi na, no, puro pangamba or takot yung nasa sa utak nila, no, na okay, someone could really help them, someone could really, no, provide din, no, yung mga emotional needs nila na hindi lang sila. Ayun din po. Siguro, ito na lamang, no, from me. Paano ba makakatulong, no, of course, aside from yung mga relationship coaches tulad po ninyo, Sir Dexter, paano naman makatutulong yung family mismo, yung partners and even friends, para mahikayat yung kanilang kaibigan, partner, kapamilya na mag-open up na, no, para syempre mailabas na talaga lahat nung saloobin, na kahit papaano yung burden na kinikip niya sa sarili niya ay kahit papaano ay gumaan. Yeah. Usually kasi, no, number one din talaga dito, no, it's to give safe space, no. Kumbaga sa kanila, no, hirap sila mag-open up, hirap sila mag-express ng nararamdaman nila. That's why, no, kumbaga yung assurance, sabi ko kanina, no, assurance na okay lang mag-open up. It's okay to be vulnerable then, no. And then wag nating pipilitin din kung hindi pa ready. Pero once na nag-open up na sila, no, na sana, no, maging open-minded tayo, na hindi tayo yung kumbaga maging reason, no, na para i-invalidate, no, parang nag-start pa lang, i-invalidate na. So parang nandun na ulit yung takot nila, na okay, I cannot trust my problem on them, mga ganun. That's why, no, maging open tayo, no, kung sa kanila, no, ready na sila magsabi kung ano man yung nararamdaman nila, ano man yung problema nila, no, pakinggan natin, no, na kumbaga pakinggan, unawain, no, wag yung parang nag-start pa lang, no, mayroon ka ng judgment, mayroon ka ng nasabi. That's why, no, sobrang importante dito yung assurance as well, and then yung consistent din na communication, no. Ayun po. Sir Dex, bali pang huling na lang po to. Anong pong mensahe po ninyo para sa mga nanunood at nakikinig ng programa natin? Ayun din po, sa mga taong may mga anxious, no, or avoidant attachment styles, no, ayun din, unang-una, no, kumbaga maging aware din tayo, no, sa sarili din natin, no, ano ba yung mga emotional needs din natin, and also, no, kapag alam na natin to, no, let's try to communicate it.
no, with those people na okay, ganito yung nararamdaman ko, no, ganito yung mga kailangan ko. But then, no, we're not totally na parang ibibigay natin o ipapasa natin to lahat sa kanila. Pero meron din tayong parte sa sarili din natin na kailangan din natin gawan ng actions to, no. Kung alam natin na hindi na to maganda, no, nakakaapekto na to sa relationship natin or sa daily lives din natin, no, why not to seek for professional help, no? Why not to attend for counseling sessions or mga coaching sessions para at least, no, mas magiging healthy yung mga behavioral patterns natin, and ayun na to have a good, no, relationship to everyone. Okay. With that, maraming salamat po, Sir Dexter, for joining us live, no, dito sa studio para sa programa ng Warm Heart. We know na it's a weekend, no, supposedly dapat tayo naka-chill lang, no, si Sir Dexter, pero nandito siya upang magbahagi sa atin ng mahalagang impormasyon, particular dito, no, sa anxious and avoidant attachment styles. So, maraming salamat po sa uulitin po. God bless po at mabuhay po kayo. At Thank ating you pong so nakasama ang ating guidance counselor mula sa Earth School Palawan, isa ring content creator na may social media handle na Mental Health Beshi. Walang iba kundi si Sir John Dexter Bugawan. Ka-Warm Heart Steph, magpapasalamat na din po tayo sa ating mga nakasama ngayong araw. Syempre, maraming salamat sa mga nakaagapay natin dito sa studio na sina Leo Magpayo, Susan Naison at John Paul Lumuntad. Salamat din syempre ulit sa ating resource person for today na si Sir John Dexter Bugawan. Ka-Warm Heart Steph, bago tayo magtapos, gusto ko lamang pong batiin yung mga nanonood sa atin sa live streaming na sina Sir Leo Labadan, ang mother ko, si Rosella Nanyong, at ang father ko, si Togs Nanyong. Yes. At yung tatlong mga pamangkin kong nanonood ngayon, si Basti, Kyrie, at saka si Ate Jewel. Yes, maraming supporter, buong angkan. Oo. Sa amin din, no, syempre, papasalamat ako, laging taga-share ko yung aking mother, si Rosemary Vicente. At pasalamatan din natin, no, isa sa mga likers natin ngayon, at isa rin sa mga host dito sa Radyo Pilipinas World Service, kasi siya yung nag-host, no, ng serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas at ng Bridges on Air, si Sir Ares Gutierrez. Maraming salamat, Sir Ares, sa pananood. Balik Ka-Warm Heart Steph, baka may gusto pong batiin si Sir John Rex. Go Siyempre, ahead po. baka meron. Ayun din po, no, binabati ko nga po pala ang aking kuya, si Engineer Waki Cruz. Ayun din po, happy birthday. And also, no, binabati ko din po yung mga followers ko. Ayun din, kung meron mga nakikinig, no. So, ayun din po. And then, don't forget to follow me on TikTok and Facebook din po. That's Beshi, no. So, your mental health and relationship coach in life. Ayan. Yan. Mga Ka-Warm Heart, paki-follow po si Sir Dexter sa Beshi pages niya po. Yes. At dito na po nagtatapos ang isang yugto ulit ng araw na ito na sa Yes. palatuntunan ng araw na to. Kami pa rin po ang inyong mga lingkod, Drizzle Nanyong. At Steph Vicente. At ito ang Warm Heart. Warm heart. Warm heart. Warm heart. Warm heart. Kabalikan o kaibigan, maaasahan.